Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan sa ating lahat mga kapatid. So, ano nga ba yung tanong mo, sis? Tanong ko, ano yung gagawin ng mga kabataan para magkaroon ng direction yung future nila? Kasi karamihan ng mga kabataan ngayon, walang direction, games, tapos barkada, tapos mga maling barkada. So maraming napariwara ng mga kabataan dahil sa wrong choice of friends at saka walang direksyon, wala silang masyadong ginagawa, hindi sila nagiging abala sa pagpa-improve ng sarili nila. So anong advice mo? So, napaka gandang tanong. Pero mahirap sagutin. So, tama ka, sister. So, ngayon, kabataan ngayon ay nalulong sa mga games. Halos nga hindi na matulog eh. Hindi mo rin makausap. Wala na yung social interaction. So, hindi mo na nakakausap. At yung pagsaliksik sa kaalaman, wala. So, siguro, unang-una, yung pagkatakot kay Allah. Kasi yan naman ang laging paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung tayo ay matakot. Dahil ang tao, pag walang takot sa Diyos, ay hindi yan susunod. Kaya laging sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. O kayong mga mananampalataya, matakot kay Allah. At ang pagkatakot din, paano siya makuha? Sa pamagitan ng pagsaliksik. So itong mga kabataang ito, dapat sila ay magsaliksik sa tamang katuruan ng Islam. So, kailangan kontrolin yung sarili. Yun ang napakahalaga dahil sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatapang na tao ay yung makontrol niya ang kanyang sarili. So, itong mga kabataang ito ay dapat kontrolin niya ang kanyang sarili dahil kapag hindi niya ito makontrol, ay tingnan mo ang lahat ng bagay pag hindi makontrol, masama eh. So, itong mga kabataan, dapat yung sarili nila, kontrolin nila nang naayon doon sa katuruan ng Islam. Hindi yung nafs, yung kagustuhan, ang magkontrol sa mga kabataan. Dahil pag hinayaan ng kabataan yon na yung nafs nila, yung kagustuhan, ang magkontrol, doon na yung maliligaw. Dahil hindi na sila, hindi mo na mautusan, hindi mo na, walang interaction, pangit yun sa kabataan ngayon. Lalo na ngayon sa ating panahon, na grabe yung tukso. Una-una, tukso sa mga cellphone. Kaya yung mga batang, sa mga magulang, yung mga bata nila na, mga bata pang, wag hayaang maglaro ng cellphone. Dahil kung ma-addict yan, hindi mo na mautusan. At wag ding yung mga kabataan, wag pahawakan ng cellphone. Wag ipakita sa ano, dahil pag umiyak, ang magulang ibinibigay cellphone. So pag mga baby, sinasabi mga toddlers. O mga baby, pag nakahawak yan at umiyak, tapos ibigay mo yung cellphone, doon na nag-umpisa. Hahanapin na ng bata, iiyak na pag hindi ito nabigay yung cellphone. So, habang hindi pa nakahawak, wag nang pahawakan. Para hindi masanay. Dahil pag nasanay yan, hindi mo na makontrol ng bata. Wala naman sa isip nila yung kabilang buhay eh. So, bilang isang magulang, siya ang maggabay. Kaya nga, ang mga kabataan dapat gabayan.
gabayan ng magulang dahil pag dapat din sa magulang ay mag-aral. Kaya ano yung tuturo niya sa kanyang anak? Paano niya gabayan kung wala ring alam yung magulang? So, unang-una, yung magulang para yung bata magabayan. So, mahaba na yata. Wala ka ng follow-up. Wala naman. So, yun po, mga kapatid. Sa sunod na po na nasiha natin. So, naway, kung napanood nyo ito, mga kapatid, subscribe naman. Dahil ayon kay YouTube, madaming nanonood, pero hindi nagsusubscribe. Hindi nag-subscribe, nanood lang. So, subscribe naman mga kapatid. Mula dito sa Pearl of the So, nandito po kami sa Pearl of the Ocean. Mabini Bohol. Dilmar, no? Dilmar lang, walang saan? Dilmar lang. So, dito po kami sa Dilmar, Barangay Dilmar, Mabini, Bohol. So, itong lugar namin ngayon ay Pearl of the Ocean. So, parang ano ba ito? Perlas ng Silanganan. Iyan o, ito yung nasa tuktok. Pero maganda yung daan dahil nasa highway lang. Yan o, maganda pala dito sa taas. 155 steps. 155 steps and entrance 20 adult. 20 adults. Bata 10. 10. Mura lang oh. Baka makita mo na yung mga gandahan ng lugar. Relax. So maganda rin mapasya itong mga kasama nating bata para hindi malulong sa cellphone, laro ng laro.